Magandang araw po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Welcome po sa Winnipeg Unida Christian Church Morning Worship. May I invite everyone to please stand for our call to worship. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabay-sabay po nating sambitin ang atin pong sinasampalatayanan. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tayo po'y saglit na tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pupuri at pasasalamat po ay sa iyo. Dinadalangin namin sa iyo ang araw na ito ng aming sama-samang pagpupuri at pagsamba. Dalangin namin sa iyo ang patuloy po na mga karaingan ng aming mga buhay. Dinadalangin namin sa iyo ang amin pong mga puso na gawin mong handa para sa mensahe na aming mapapakinggan at para po sa diwa po ng pakikinig sa iyong mga aral. Gawin mo po kaming vessel na handa na tumanggap ng mga aral at turo na manggagaling sa iyo. Patawarin at linisin mo po ang aming mga pagkakasala, hayag man o lihim sa paningin ng tao. Dumadalangin po ako, Panginoon, para sa iyong mga anak, sa aking mga kapatid na dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. Idinadalangin ko po ang mga nasa karamdaman, yung mga nasa hospitals, yung pong mga dumadaan, Panginoon, sa mga pain, physical man, emotional, o maging yung mga spiritual pains nila, Panginoon. Sa iyo po, ipinagkakatiwala ko ang lahat ng ito. Itinataas at idinadalangin ko rin po ang mga nasa pangangailangan, yung mga katugunan sa pang-araw-araw na hiling sa buhay, mga biyaya sa hapagkainan. Huwag mo po silang pagkukulangin, aming Panginoon. Samahan mo po ang aking mga kapatid sa kanilang mga paghahanap buhay. Yung pong nagtatrabaho, kalakasan sa pang-araw-araw na hanap buhay ang ibigay mo sa kanila. Yung pong naghahanap ng trabaho, pagkalooban mo po sila, Panginoon. Hinihiling din namin ang kapayapaan at pagkakaunawaan sa mga tahanan. Ang mahusay na pagkakasundo ng buhay mag-asawa, ganun din ang kanilang mga anak. Ituwid mo ang landasin ng pamumuhay ng aming mga anak, bigyan mo sila ng magagandang mga pangarap at tulungan mo po ang katuparan nito, Panginoon. Idinadalahin ko po sa iyo ang bansa na amin pong kinalalagyan, ang lugar kung saan, Panginoon, ang iyong mga anak ay nagtitipon-tipon. Samahan mo po ang mga simbahan ng Unida dito sa Canada, ganoon na rin po sa mga nasa Pilipinas. Samahan mo po ang mga tagapanguna mo, ang iyong mga pastor, ang chairman namin sa board, ang Pastor Jason Paul Abraham. Dinadalangin namin ang mga kasama naming mga direktor na pastor, ang bawat isang pastor ng Unida dito sa Canada, ang pastor namin sa Grand Prairie, ang Pastor John Ocol. Dinadaing namin ang kanyang kalusugan para sa iyo. Ganon din po ang Pastor Alvin Kawili, at ganon din po ang Pastor Jay Gayas, at ang Pastor Albert Lopez ng Fox Creek, ang Pastor Darrell at Pastor Ruben Del Rosario po sa Lidok, ang Pastor Raymond Makatumpag para naman po sa Calgary, ganun din naman po ang Pastor L sa East Winnipeg. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyo pong pagpapala sa buhay ng aming mga manggagawa. At ngayon po, Panginoon, tulungan mo po ang kanilang mga pangangailangan at ang biyaya ng patuloy na pag-ibig mo ang maranasan ng kanilang mga sambahayan. Lord, I am praying for your people. I am praying for Winnipeg Unida Christian Church members, ang kanila pong mga buhay, anuman ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Pwede po ba na katagpuin mo ito
at yakapin mo sila ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, at maranasan nila ang iyong pagsama sa lahat ng sandali. Ang aming pong pananambahang ito para sa iyo to, Panginoon, ang lahat po ng mga magsisiganap nito, mga magsisiawit, magbibigay ng papuri sa iyo, maging ang mga mensaheng aming mapapakinggan, lahat po ng ito, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo, tatanggapin po namin ito bilang iyong biyaya sa araw na ito. Ihanda mo po ang aming mga puso. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. The death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah, and I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. And I'll raise a hallelujah. Fear, you lost your hold on me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated,
till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory and majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory and majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone is moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who had come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flames. Now this gospel truth of old shall not yield, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory and majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Purihin po ang Panginoon sa mga awit na ating napakinggan. Ating pong ihanda ang ating mga puso naman sa mensaheng ihahatid sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Mga kapatid, katulad po ng inyong nakikita sa atin pong PowerPoint ngayon, developing patience. Ito po ang isa sa pinaka mahirap yatang matutunan sa panahon natin ngayon, ang magkaroon ng pasensya. Alam niyo po, a lot of your life you spend waiting. Pagsilang po natin at nagsisimula na po tayong gumapang, naiinip tayo na tumayo at sa pagtayo ay ang lumakad, tumakbo at pag nagsimula na mag-aral ay ang makatapos ng pag-aaral
Pagkatapos ng elementary, high school, inip na inip tayo makatapos ng high school. Gusto na natin makapag-aral ng kolehiyo o university. Naiinip tayo makatapos ng pag-aaral para makapagtrabaho. At kapag nagtatrabaho na inip tayo, gusto natin retirement na. Ewan ko po kung anong nasa isipan ng mga retired na at kung ano naman ang mga bagay na kanilang kinaiinipan. Pero most of our life, we spend waiting. Amen po ba doon? So mga kapatid, there are many things in life that test our patience. At araw-araw po yun. Pagpapasok nyo sa trabaho, nakasakay kayo sa inyong sasakyan. Yun pong pakikipaghabulan ninyo para makarating doon ng eksaktong oras sa inyong trabaho, that needs patience. Yun pong appointment ninyo sa doktor. Alam nyo po, sabi ng doktor, appointment nyo alas 10, pero minsan 10:30 na, hindi pa kayo natatawag. Pupunta po kayo sa department store or sa supermarket para mamili ng inyong mga bilihin. Para po kayo makapagbayad. Magbabayad lang kayo, pipila pa kayo. Alam niyo po, dito sa Canada, mabilis na po rito ang proseso. Pero, kumpara niyo po ito sa ating bayan sa Pilipinas. Kukuha ka ng SSS, you will need 1 whole day to get an SSS number or Social Security number. Pipila ka ng PhilHealth, maghapon, kulang sa'yo. Dito po mabilis na kasi po dito sa Canada, nung dumating ako, namangha po ako. Kukuha ka ng SIN or Social Insurance Number, katulad po yun ng SSS number, at saka po yung Manitoba Health o yung PhilHealth. Alam niyo po, nakukuha yun ng wala pang 1 oras. 2 opisina po yun na you just need to wait, but hindi ganun yung queue. Hindi katulad nung ang pila mo, talagang aabot ka ng maghapon para matapos ang mga bagay na ito. But in life, we need waiting. At alam niyo po ang problema ng bawat sa atin, we don't like to wait. I am a very impatient person also. Ayoko rin po ng naghihintay. Kasi po ayoko naman ng merong pinaghihintay. At alam niyo po, sa restaurant lang di po ba? Kaya po tayo pupunta sa restaurant kasi nagugutom tayo, gusto nating kumain. Pero gaano kadalas pagdating natin sa restaurant, ibababa sa iyo yung menu, titingnan mo yung menu at habang tinitingnan mo ito, maglilista ka ng mga order mo, ipapasa mo dun sa waiter bago pa makabalik yun. Ito po. At bago ibigay sa iyo ang pagkain mo, napakatagal. In fact, pagpasok mo nga sa restaurant, hihintayin mong makaupo ka, hihintayin mong iabot ang menu, hihintayin mong makuha yung order mo, hihintayin mong bumalik yung pagkain mo, and then, lastly, you will wait for the bill. And they have the audacity to call the person standing in front of you the waiter. Samantala, in reality, you are the one waiting. Hindi po ba? So mga kapatid, today we're going to look at what the Apostle James has to say on how we can develop patience. Tandaan po natin mga kapatid, ang unang premise ng mensaheng ito, you need patience in every area of your life. At sa passage po ito ni James, he uses the word patience or perseverance 6 times. He uses 3 different illustrations to teach us about patience. Ang tatalakayin po natin 3 bagay. 1, when to be patient, why to be patient, and how to be patient. So ito po yung pinakabuod ng ating pag-aaral. Kailan kailangan ng pasensya, bakit kailangan magpasensya, at papaano magpapasensya. Simulan po natin ang mensahe sa pagtalakay, when should I be patient? Kailan nga po ba kailangan ang pasensya? Una, sabi ni James, kailangan natin ng pasensya when circumstances are uncontrollable. Tandaan niyo po, there are things in life that are uncontrollable. Samahan po ninyo ako sa talatang pagbubulayan natin. Ito po yung matatagpuan in the book of James chapter 5 verses 7 to 12. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming.
See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring and rains. You too be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against one another, brothers and sisters, or you will be judged. The judge is standing at the door. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. And above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple yes or no, otherwise you will be condemned. Ito po yung kabuuan ng ating pag-aaral at ito po ang ating pagbubulayan. Sa verse 7, binabanggit po dyan mga kapatid, be patient then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is. Mga kapatid, ang paglalarawan po dito ng Panginoon ay paglalarawan ng isang magsasaka. Dito po mga kapatid, ipinakikita kailan daw po tayo dapat maging pasensyoso at mapagpasensya. Doon po sa mga bagay na hindi natin kontrol. Binanggit po rito ang buhay ng isang magsasaka na pagkatapos magtanim ay maghihintay na lang. Na po, hihintayin niya ang panahon na ang kanyang land ay magmamunga at mag-harvest yung kanyang pananim. At ang sabi po diyan, waiting for the autumn and the spring rains. Wala naman pong kontrol ang magsasaka kung kailan darating ang tamang panahon at kung kailan darating ang pagbubunga. All the farmer needs to do is just to wait. At ang sabi nga po mga kapatid, don't go into farming unless you are patient. Do not go into farming unless meron kang karakter na marunong maghintay. Because part of the job descriptions of being a farmer is you do a lot of waiting. You cannot be a farmer unless you learn how to wait. Tingnan po ninyo, a farmer do a lot of waiting. One, waiting to till. May panahon po ng pag-aararo. Hindi naman pwedeng araro ka kahit anong panahon. May panahon ng pag-aararo, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagpuprune, at mayroong panahon ng harvest. So imagine po ninyo, lahat ng panahon na yan ay kailangan ng paghihintay. There are a lot of factors in waiting, yet more than the factors of waiting on things to do are the factors that the farmer has no control over. Wala pong control ang farmer sa weather, wala po siyang control sa rain, wala siyang control sa heat, wala siyang control sa economy, wala siyang control sa labor practices. Hindi po alam ng farmer kung kailan tataas ang presyo ng mga halaman, ng bunga ng kanyang pananim, at hindi rin niya kontrol ang presyo ng pagbaba nito. Kaya po, minsan sa atin sa Pilipinas, magtataka kayo, yung mga magtatanim sa Baguio, sa halip na anihin yung kanilang produce na mga carrots, mga repolyo, ay inaararo na lang nila uli at itinatapon kasi mas mahal pa ang pitasin ito at ito ay i-deliver sa bayan sapagkat mas mahal ang gastos. Kaya kesa sa profit. Wala silang control doon. Wala silang control kung magmumura ang kamatis at kung magmamahal ito. Can you imagine? There was a time na narinig ko sa balita sa Pilipinas, 1,000 pesos ang kilo ng sili. Paano dumating sa ganon? Kasi po ang mga tao marahil ay hindi nagtanim ng sili. Law of supply and demand. But then again, sino nakatitiyak na yung kapitbahay mo magtatanim din ng same crop na itinanim mo? Hindi po ba? Kasi wala silang control doon, wala rin silang control sa weather, wala silang control sa bagyo, at walang katiyakan ng mga bagay na ito. Kaya kailangan mo
ng malalim na pagpapasensya. Have you noticed that even when we realize a situation is beyond our control, we still try to control it? Human nature yun hindi po ba? Human nature na gusto natin laging we have control over things, over life. But in reality is wala naman talaga tayong control doon. Pero sa kabila nung mga bagay na meron tayong control, pero bakit nagwo-worry pa rin tayo? Why do we worry? We think that worry will control a situation. To worry about something you can change is dumb. To worry about something you can change is useless. Ulitin ko mga kapatid. To worry about something you can change is dumb. To worry about something you cannot change is useless. Either way, you shouldn't worry. We need to have patience in the uncontrollable circumstances of life. Pag may control ka, wala kang dahilan para mag-alala. May control ka Pero doon sa wala kang control, wala rin kabuluhang mag-alala kasi wala ka namang magagawa. Amen? So, yun po yung unang punto na dapat nating pagtuunan ng pansin. Kailan daw kailangan ng patience? When in things that are uncontrollable. Pangalawa, when people are unchangeable. When people won't change. When they won't make difference. At ginamit po example dito ni Santiago ang mga propeta. Sabi po dyan, an example of patience. Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Kanina ang ginamit po ay mga farmer, ngayon naman po ang ginamit po na example dito ay propeta. As an example of patience, bakit po ganun daw pasensyoso ang mga propeta? Kanina ang sabi, kung wala kang pasensya, huwag kang maging magsasaka. Dito naman, kapag wala kang pasensya, huwag kang magpastor. Huwag kang maging propeta. Huwag kang maging mangangaral. Sapagkat ang dahilan po nito, ang trabaho ng mga propeta is to change life. What was the duty of the prophet? The duty of the prophet is to help the people to change, to bring them back to God, to be different in their behavior. Tandaan po ninyo, kapag ang pastor ninyo ay pinapayagan kayong gawin ang bagay na masama, hindi po kayo mahal nun. Nakita ko po ang isang post na isang kapatid kanina, natutuwa po ako sa kanya. Tago na lang po natin siya sa pangalang Didang. Meron po siyang post. Hindi ko lang po sigurado mababanggit kung ano yung eksaktong laman ng kanyang post. Pero natutuwa po ako. Ang sabi, yun daw pong leader mo, yung nangunguna sa buhay mo bilang tagapanguna, at hindi ka sinasaway sa mga bagay na maling ginagawa mo, hindi ka mahal nun. Pero pag yung leader mo ay sinasaway ka, sinasabihan ka, pinapaalalahanan ka kahit masakit para sa'yo, mahal ka nun. At alam niyo po mga kapatid, huwag kang magiging propeta ayon sa ating pong pag-aaral kung ikaw ay hindi pasensyoso. Why? Because people are unchangeable sometimes. Minsan po talaga, pinipilit natin kahit mali Minsan po, alam na natin hindi tama, pinangangatwiranan pa natin. Pero alam niyo po mga kapatid, ito ang trabaho ng isang propeta. Ito ang trabaho ng pastor. Ang patuloy na sumunod sa kalooban ng Diyos at tulungan ang mga tao sa pagbabago and help them back to God and to be different in their behavior. Have you noticed that people resist change? Sabi nga po, may gusto lang daw po ng pagbabago ay ang isang batang basa ang kanyang diaper. No? When you make any little tiny suggestions, most of the time, it will harness resistance. Kasi po, normal yun Na lahat ng mga opinion mo, kahit gaano kaganda,
Hindi naman ganun kandaling tanggapin. Kasi po may mga tao na ang katwiran entitled siya sa kanyang opinyon na kailangan niyang ipahayag. At yung mga opinyon na yon, kahit opinyon niya yon, gusto niya ay masunod yung kanyang opinyon. Most of the time naman ganun, hindi po ba? Kaya ito, imagine niyo, you have 10 people in a meeting and you have one agenda. Be sure na meron kang 10 opinyon na maririnig. And most of the time, may mga taong ayaw ipatalo yung kanyang opinyon. Ayaw i-give up yung kanyang paniniwala. At dahil po doon, ang sabi nga, ang propeta dapat ay mapagpasensya. Tama po ba yun? So do you know how difficult it is to live with those people who doesn't want to change? We need patience with people. Ang sabi po ni Santiago, yung the word patience na binabanggit po niya dyan ay nanggaling po sa Greek word na makrothumos. Ano po ibig sabihin ng makrothumos? Makro meaning long, and thumos, that is where the word thermometer came from. And the word thumos means heat, no? From which we get the word thermometer. So makrothumos, long and heat. Ano po ibig sabihin nun? So dapat daw po mga kapatid, meaning it literally means it takes a long time for you to get hot. That is the real meaning. No, if you are a prophet, kailangan daw ay makrothumos ka. Dapat daw po you have a long time to get hot. No? It takes a long time for you to get hot. Dapat cool ka. Amen? Dapat mapagpasensya ka. Kaya po yung ibang mga manggagawa, yung ibang mga pastor, hindi po talaga tumatagal sa ministeryo kasi nauubusan sila ng pasensya. Mabuti sana kung kagaya lang yan ng biskwit na pasensya, nabibili sa tindahan. Ang mabigat, talaga kung kailangan ma-develop sa atin yung tinatawag na patience. Amen? So if you're going to be successful in life, if you want to be successful as a parent, you need patience. Huwag ka nang mag-asawa kung wala kang pasensya. Dahil pagpapasensyahan mong unang-una ay ang iyong mapapangasawa. Huwag ka nang magiging magulang kung wala kang pasensya. Dahil pagsilang pa lang ng anak mo, kailangan mo na ng pasensya. Huwag ka nang sumali sa anumang organisasyon kung wala kang pasensya. Dahil kailangan sa organisasyon ay mapagpasensya. Huwag ka nang sumali kahit saan. Huwag ka nang maka-involve kahit saan if you don't have patience. At kung ikaw ay madaling mag-init dahil hindi ka magtatagumpay. If you want to be successful, you need to have a long fuse. You don't get overheated easily. Sabi nga po ni Santiago, you need to be patient when circumstances are uncontrollable and when people are unchangeable and won't cooperate with us. You need patience. Tandaan po natin, marami naman po talagang mga tao minsan, kahit alam nilang tama ka, makakontra lang. Pero alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na sa kabila ng ganitong uri ng mga tao sa buhay natin, matutunan po natin ang maging pasensyoso. Amen? Pangatlo, kailangan ng patient. Ang patience, when should I be patient? Number 3, when problems are unexplainable. Ang ginamit pong example dito sa verse 11, wala pong iba kundi ang example ng buhay ni Job. When problems are unexplainable. Ang sabi po dyan, sa verse 11, you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Napakaganda po nito. Si Santiago po ay nagbigay ng mga analogies. 3 analogies na dapat nating makita bakit daw tayo dapat magpasensya. At kung kailan natin kailangan ito.
Kailangan daw natin ito, katulad ng magsasaka. Sa lahat ng itinatanim natin sa buhay, kailangan tayo magpasensya. Lahat ng sinisimulan natin, bago natin anihin, kailangan natin ng pasensya. Kung ano man ang mga pinaplano natin sa buhay, bago natin makamit, kailangan natin ng pasensya. Tulad ng magsasaka. Ngayon, kung gusto natin ng pagbabago, kung gusto nating makita ang magandang bunga ng pagbabago sa buhay ng iba, kailangan nating magpasensya. Kailangan nating pagtiisan ng isa't isa. Kaya nga po, ang laging sinasabi ng Biblia, love one another. Ibigin natin ang bawat isa. Kasi po, hindi naman po talaga madaling umibig at kailangan nating magpasensya at iparanas ang pasensya para matutunan nating ibigin ang iba. We need to wait for people to mature. We need to wait for people to change. At ito po ay inihalin tulad ni Santiago sa mga propeta na kailangan tayong maging pasensyoso sa buhay ng bawat isa. At pangatlo, dito po ang ginamit na example ay ang buhay ni Job. Kung kayo po mga kapatid ay hindi palbasan ng Biblia, marahil hindi nyo kilala si Job. Pero kung kayo po ay matagal ng Kristiyano, kahit nakapikit ang inyong mga mata, kilala nyo po si Job na ating pag-uusapan. Siya po ang lalaki na sinasabi ng Biblia na matuwid. Siya po ang lalaki na naging dahilan ng tukso ni Satanas sa Diyos at panunuyan ni Satanas sa Diyos. Ang sabi ni Satanas sa Diyos, kaya lang naman sumusunod sa iyo, ang taong yan ay dahil pinagpapala mo, subukan mong tanggalin ang kanyang pagpapala. Subukan mong salingin siya at susumpain kanya. At alam niyo na po ang nangyari mga kapatid, na po, in a day or two, everything fell apart. Job went bankrupt. His children were murdered. He got an incurable, deadly disease that was very, very painful. You think you've got problems? You think you had a rough day? Imagine Job. He lost his family. He lost his friends. He lost his finances. Tatlong F na importante sa buhay ng tao. Family, friends, and finances. He was suffering materially, physically, socially, every kind of way that you can think of. One day his wife comes to him and says, Job, curse God and die. Can you imagine the kind of support system na meron siya? Yung asawa na supposedly ay support system, pero ang sabi sa kanya, Job, curse God and die. So God allowed the devil to take away everything in his life except a nagging wife. No, sabi ng Diyos, sige, tanggalin mo lahat. Nawala kaibigan, nawala mga anak, nawala ang kayamanan. Ang tanging itinira ay ang asawa. Akala ni Job, mapalad siya kasi itinira ang kanyang asawa, pala yung asawa niya ay added insult to injury. Curse your God and die. The worst part of Job's suffering was that he had absolutely no idea why it was happening. Alam niyo po yung ibang prophet sa Bible, lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanila, may clue sila. Si Moses, habang nagtatravel sa desert, kasama ang napakakukulit ng mga Israelita, alam niya kung ano nangyayari dahil nakakausap niya ang Diyos. Si Elijah, nakakausap niya ang Diyos. Yung ibang mga propeta, nakakausap nila ang Diyos. Pero si Job, 37 chapters. 37 chapters in the book of Job. God doesn't even talk to him and tell him why it is happening. There was no apparent reason for his misfortune. Alam niyo po mga kapatid, ito ang napakahirap sa buhay eh. Paano ka magpapasensya sa isang bagay na wala kang naiintindihan? Of all people, Job had the privilege to say, why me? But ako, no? Diba, yun lagi narinig ko na po yan eh, paniki ako, no? And Job, of all people, siya yung may karapatan. Bakit ako? Life is not fair. And that is true.
But I would like to tell you this, God never promised it would be fair. A lot of things in life just don't make sense. Maybe we'll never understand on this side of heaven, and Job didn't understand. In all of those unexplained problems sa buhay ni Job maintained his faith. And sometimes, we just can't figure out our problems. We just need to develop the patience to endure and the patience to believe that God is in control. When circumstances are uncontrollable, when people are unchangeable, and when problems are unexplainable, you really, really need patience. May pangyayari ba sa buhay mo ngayon na hindi mo maipaliwanag ba't nangyayari? May mga pangyayari ba na hindi mo gusto, hindi mo maunawaan, bakit nagaganap ang mga bagay na ito? Kapatid, maybe the reason is God is telling you to develop patience in you. Amen? Now, the question next is, why be patient? Why be patient? And the first answer to that is, because God is in control. Bakit natin kailangan ng pasensya? Ang sabi ng Bible, be patient and stand firm, because the Lord is coming near. 3 times in the book of James, binanggit po dyan, sabi po dyan, until the Lord's coming. Be patient, brothers, when? Until the Lord's coming. Be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't be judged, because the judge is standing at the door. On those passage, on the book of James, it was specifically mentioned that God is in control. That is the ultimate proof that God is in control. Nothing can stop it. The Bible talks more about Jesus' second coming when He comes back to judge the world than it does about His first coming. God is in control of your history because your history is His story. Amen? He's got it all planned out. Everything is on schedule. Nothing is late. It is moving towards the climax. And the climax is the coming again of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, napakapalad natin sa panahon ngayon dahil alam po natin ang nagiging kaganapan sa kasaysayan ng kronolohiya ng Biblia. Yun pong mga propeta noong araw, hindi po nila natanaw ang tagapagligtas. Hindi nila naranasan o hindi nila nakita ang pagtatagumpay ng tagapagligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Pero sa panahon natin, ipinaranas po sa panahon natin yon. Ipinakita po yun sa atin. At tayo po dapat ang higit na mapalad na manampalataya at magkaroon ng pasensya dahil ang hinihintay na lang po natin ay hindi ang pagsilang ng Mesiyas, kundi ang pagbalik ng Mesiyas. Can you imagine that? Yung mga propeta, ang hinihintay po nila ay ang pagsilang pa lang ng Mesiyas. Ang pagsilang ng tagapagligtas. Aklat po ng Isaiah 9:6, binabanggit po doon, unto us a child is born. No? Yun po yung hula pa lang yun ni Isaias. Hula pa lang ni Isaias na ipanganganak ang tagapagligtas. Pero tayo po sa panahon natin, alam nating natapos na yon. At ang tagapagligtas na binabanggit po sa Isaiah 53 na parang tupang dadalhin sa katayan, nangyari na po yun. At yun po ay sa mahal na araw nang ibinigay ng Jesus ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Ang hinihintay na lang po natin, konting pasensya na lang mga kapatid, ay ang pagbabalik ng ating tagapagligtas. Amen po ba doon? No? So we are more near to the climax. God is in control. God's purpose for your life is greater than any problem you are facing right now. And God is in control. Sa translation pong iba, sabi nga, resting your hearts on the ultimate certainty
through a situation may be out of control, or those situation may be out of control, no circumstances is out of God's control. Sa lahat ng pangyayari sa buhay ni Job na siyang ginamit na example, ang Diyos ay naroon. Hindi siya kumikibo, tahimik siyang nagmamasid, but He is still in control. Although I cannot control everything that's happening in my life, I believe that God can control everything. Because God is in control and everything is working out, anong dapat natin gawin? Be patient. Be patient. Wala ka namang magagawa. Ano ba pwede mong gawin? Hindi po ba ang maghintay? And be patient on what is God is doing. Job persevered. God's timing is perfect. God is never late. Some of you are experiencing a real delay. Hindi ko po alam kung ano yung mga delay sa inyong buhay. But God's delay, take note of this, God's delay will never thwart His purpose. His purpose will prevail. It will happen. So ano po? Why do we need patience? Because God rewards patience. Verse 11. Ano po ang sabi sa verse 11? The second half of Job's life, take note of that, was more blessed than the first half. Dalawang hati ang buhay ni Job. Yung buhay prior to the temptation, prior to the trials, and the life after the trials. God doubled everything he had. It pays to be patient. At ito po, lagi ko naririnig sa mga taong nagtatagumpay Mabuti na lang ika, nagpasensya ako. Mabuti na lang ika, nagtiis ako. Dahil kung hindi pinractice ang patience, marahil napahamak na, marahil naging failure na, but because they learned to practice patience, inani nila ang buhay ng pagtatagumpay. There are all kinds of rewards, my dear brothers and sisters. A reward of your character, because your character will grow. You get along with people better if you have patience. You will become more happy if you are patient, and you will reach your goals because of being patient. There are lots of benefits of being patient because that is a reality. God will rewards patience. Alam naman po ng lahat sa atin, nakabili na tayo ng church building. 465 Atlantic Avenue, Winnipeg, Manitoba is now owned by by Winnipeg Unida Christian Church. The new owner of 465 Atlantic ay ang Winnipeg Unida Christian Church. It pays off to wait. Amen? Alam niyo po mga kapatid, 9 years ago, isang maliit na grupo lang ho tayo. Isang kulumpol ng maliit na mananampalataya sa Winnipeg. Ni hindi nga alam ng Filipino community na we are existing here in Winnipeg. Ni hindi nga alam ng Winnipeg na mayroong UNIDA dito sa Winnipeg. At tinatanong nila, ano ba yung UNIDA? Acronym ba yon? Yung UNIDA, ano bang ibig sabihin nun? Pero alam niyo po, kahit nga mga legitimate UNIDA, na pagkakamalian nga nating acronym yun Pero mga kapatid, yung maliit na kulumpol ng mga mananampalatayang yon ay nagpasensya, nagtiis, nagsikap. Marami po tayong ginawang mga hakbang para maka-acquire ng building, ng property. Pero alam niyo po, God rewards patience. And your patience paid off. Amen? At salamat sa Diyos, pinatutunayan niya po na ang mga pagtitiis ng mga kapatiran, ang inyong pagpapasensya sa inyong mga tagapanguna, sa inyong pastor, ang inyong pagtitiis sa mga pagsaway na ginagawa ko sa mga kapatiran, sa mga leaders, ay inyo akong pinagpasensyahan. At dahil doon, sabay-sabay naman tayong pinalalago ng Panginoon
Una, sa ating relasyon sa isa't isa. Pangalawa, pinalalago tayo sa pagtitiwala at sa pananampalataya na ang Diyos ay mayroong pagkilos sa buhay ng kanyang mga anak. You'll be honored by others. And now, we have gained that honor here in Winnipeg. Hindi po maraming simbahan ang sa loob ng 9 na taon ay naka-acquire ng property. Ke ano pa mang lahi yan, lalo na po sa lahing Filipino. Amen? Meron nga po akong alam na isang kultong simbahan sa ating sa Pilipinas eh. Ang lalaki ng mga katedral nila doon. No? Kasi po sila ay nakakakuha ng mga bigay ng gobyerno at ng mga politiko. Pero dito sa Winnipeg, po, hindi rin po ganun kadali na mag-acquire ng ganung property. Pero salamat sa Diyos sa pagpapasensya ng mga Kapatirang Unida, inaward ng Panginoon ang property, ang 465 Atlantic, sa kanyang panahon nang hindi na masyadong nahihirapan. Amen? So, Matthew 5:13, ano po ang sabi? Blessed are you when people insult you. Blessed are you when people persecute you. Blessed are you when people falsely say all kinds of evil against you because of me. Hindi po ba? Natikman din po natin yan eh. Pangungutya at kung anong insulto na sinasabi ng iba. Pero palagay ko naman, na po, sa panahon ngayon, yung mga nang-iinsulto sa atin dati ay ay nakikigalak sa atin dahil sa ginagawa ng Diyos sa kanyang iglesia. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophet which were before you. When people put you down, when they criticize you, be patient, because there's going to be reward in heaven. It is our natural tendency and one of the strongest desire in life that when you're hurt, you want to get even. That is a natural tendency to retaliate. That is a natural tendency to repay evil by evil. Pero ang sabi po ng Biblia, be patient. You want to retaliate, get revenge, take matters into your own hand? That is not the answer. Ano po? The answer is, be patient. Ibigay natin sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Diyos, at hayaan natin ang Diyos ang kumilos, because still God is in control. Amen? Pangatlong bagay, why be patient? Because God is working things out. Romans 8:28, all things work together for good. Often behind the scenes, things we don't even see, God is at work, but we don't see Him at work. Ayon po sa verse 11, you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. God has working all the time that Job was not knowing what was going on. So we need to be patient. Hindi ko po alam kung alam ni Job yun. At hindi ko po alam kung doon siya kumuha ng kanyang lakas. Pero marahil nga po ganun ang kanyang tiwala sa ating Diyos. Na sa kabila ng lahat, kagaya nga po ng sabi niya sa kanyang asawa, hangal na babae, tatanggapin lang ba natin ang mga bagay na mabuti at hindi natin tatanggapin ang mga bagay na hindi mabuti? Si Job ay natutunan ng bagay na ito kasi kilala niya ang kanyang Diyos. And he believed that his God is working things out. Kumusta kapatid? Naniniwala ka ba na yung sirkumstansya mo ngayon ay pinayagan ng Diyos at may pagkilos ang Diyos? Be patient. Hindi ko po alam kung anong pinagdadaanan ninyo, pero sinasabi niyo marahil sa akin ngayon, Pastor Kamya, hindi mo alam kung anong feelings ko ngayon. Pastor Kamya, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko ngayon. Hindi mo alam kung anong hirap namin ngayon. Tama po kayo. Hindi ko po yan alam.
Pero naniniwala po ako, merong nakakaalam niyan. At yung nakakaalam niyan, He is working things out. You just need to be patient. Amen? The story of Job is a reminder to us. A delay is not denial. We have to learn the difference between a no and a not yet. Malaki po ang difference nun. There is a big difference. Because we want and we want it now. But God said, no, not yet, my son. Be patient. God is at work even we don't see what's going on. God was at work in Job's life even when he didn't know. No. Maybe Job is asking the question, why is this happening to me? But in spite of that question, he still believed. He knows that God is working out something good. So, titingnan po natin. In advance, we need to thank God. He's working things out. At alam niyo po, sa lahat ng pagkakataon, napakahalaga na maging pasensyoso tayo. Now, susunod. Why be patient? No, he gives the illustration of the farmer. When the farmer plants the seed, he's waiting on for that seed. And while he's waiting, God is working behind the scenes to cause that plant to sprout. God is creating the condition so that the right time, in the right way, there will be a harvest. The farmer waits, but God works. Philippians chapter 2 verse 13, God is at work within you. Maybe you cannot see it, but He is. Romans 8:28, and we know that in all things God is working in every circumstance in your life. God is working, so be patient. I don't know what kind of problem you have this week, but regardless of the problem you are, or whatever you are going through, whether financial, whether relational, whether health issues, take note, God is working in that problem. God is working out good things. Be patient. Now, what am I supposed to be doing while I am waiting on God? Ito na po yung pangatlong punto. Ano ang dapat nating gawin habang naghihintay? James says, consider 3 illustrations. Look at them and realize what they did do and what they did while waiting on the Lord. Let us look at the farmer. First, the farmer wait expectantly. So while waiting, you need to expect. Kung ikay magsasaka at nagtanim ka na hindi mo ina-expect na tutubo yung iyong itinanim, ay naku, anong klaseng farmer ka? So habang naghihintay tayo, kailangan tayong mag-expect. Natutuwa po ako sa isang kapatid nung isang gabi na kasama namin sa prayer meeting. Ang kanyang prayer request ay mabunot yung kanilang pangalang mag-asawa sa tinatawag na parental sponsorship ng Canada. At ang sabi niya, Pastor, I am expecting. I am praying and I am expecting na ito'y ibibigay ng Panginoon. Pero siyempre, Pastor, not my will, but the will of God. May mali po ba doon? Wala. Kung katulad po ng magsasaka, panampalataya na natin na yung ating itinanim ay sisibol, bagamat wala tayong control doon. Kasi kung hindi ka mag-expect, para kang isang bata na humihingi ng ulan pero hindi ka nagdala ng payong. Ano pong ibig kong sabihin? You are expecting rain, then prepare for the rain. Be prepared for the rain. And if you are expecting your seed to grow, then you need to expect harvest. And you need to wait expectantly. What does a farmer do while he's waiting on God? Well, just sit, watch, and wait. And while he's waiting on the harvest,
The farmer is preparing for the answer. He's getting ready. Waiting is time for preparation. And that is a show of expectancy. Amen po ba? No? We demonstrate our expectation by our preparation. We get ready for the answer in advance. Psalms 130 verse 5, ano po sabi ron? I will wait expectantly, trusting God to help for His promise. Circle the word expectantly. Expectantly in your Bible. And whatever you are waiting for from God, like the farmer, wait expectantly. Amen? Naiinip ka na ba sa pagkakaroon ng baby? Then wait expectantly. Naiinip ka na ba sa trabahong ini-apply? Wait expectantly. Naiinip na po ba kayo sa PR application, permanent residency application? Wait expectantly. In whatever you are waiting right now, wait with full expectation that God will work. Amen? Pangalawa, what am I supposed to do while waiting? Wait quietly. Pinakita po ni Job o ni James ang istorya ni Job. Si Job ay naghintay ng tahimik. James point out the fact that we have a tendency to run off at the mouth when we're irritated, when we are tense, when we are under pressure, when things aren't going our ways, and when things aren't under control. James warned us of two things to avoid. Dalawang bagay na kailangang i-avoid habang naghihintay. Una, don't grumble against each others. Do not grumble against brothers and sisters or you will be judged. Ang linaw po nun sa talata, hindi po ba? Why does he talk about grumbling right in the middle of patience? Because it's hard to be quiet when you are frustrated. When you are frustrated, you want everybody to know about your frustrations. Kaya nga po, sa Facebook nagrarant yung mga tao. Isinisigaw yung kanilang mga pagrereklamo. Because we want the world to know we are disappointed. You want to grumble, mumble, moan, complain. We don't mind waiting if we can complain about it. Hindi po ba? I'll wait if I can gripe while I am doing it. Sabi ni James, don't grumble. Don't blame your troubles on one another. And when you get up in the morning, do you rise and whine and grumble? Mga minamahal na mga kapatid, hindi ho makakatulong ito. Ano po? Ano pa ho ang sinabi ni Job na dapat iwasan? Above all, my brothers, don't swear. Wag daw pong mag-grumble, wag din mag-swear. Sa verse 12, does waiting ever tempt you to swear? Sometimes when I get frustrated, I feel like cussing. I have a lot of patience with people, but I don't have a lot of patience with mechanical things. Kapag nawawasak, kapag nasisira, gusto ko po itapon na agad eh. Po? At minsan, parang gusto mong mapamura sa sama ng loob. Pero pinapaalalahanan po tayo, when things doesn't work our way, hindi ka dapat magreklamo at hindi ka rin dapat magmumura o magsuswear. What happens when you get uptight? When you are frustrated and things aren't going your way, anong ginagawa mo? Are you still in control? How do you normally respond? Kapag hindi nangyari ang gusto mo, typically, we take it out on those closest to us. Pag hindi nangyari ang gusto natin, minsan nasasaktan natin yung mga taong mahal natin. Yung mga taong malapit sa atin. We unload our disappointment on our children, on our husband, on our wives, and it is not even their fault. But we are frustrated and impatient. We displace our anger and focus it on those we love the most. Sabi ni James, don't do that.
don't swear. Amen? Yun po yung dalawang bagay na kanyang ipinapaalala, wait quietly like Job. Si Job, hindi po siya nakipag-away sa kanyang asawa. Pwede mo nang sakalin yung asawang yun, sabihan ka ba naman ng Job? Sumpay mo yung sumpay mo ang Diyos mo na mamatay ka na. Pero si Job, hindi po siya kumibo. Hindi po siya nagsalita ng masama. So while waiting on God, wait quietly. Pangatlo, what am I supposed to be doing while I'm waiting on God? This is the last. Wait confidently. Now, Job never lost his confidence in all that he did. When the outlook is bad, ano po ang ginawa niya? He wait confidently on God. Now, ang question, how do you do that? How do you wait confidently? Sit still. Don't get nervous and anxious. You don't take matters in your own hands and work things out. Ang sabi po ng Psalms 37 verse 7. This is the verse on waiting confidently. Psalms 37 verse 7, ang sabi po, be still before the Lord and wait patiently for Him to act. Mga minamahal na mga kapatid, where do you need patience this morning? Napapanahon ba ang mensaheng ito para sa inyo? Kailangan mo ba ng pasensya? Kailangan mo ba ng pasensya sa maingay na asawa? Sa tamad na asawa? Sa mga anak na ayaw tumulong maglinis man lang ng bahay? Kailangan mo ba ng pasensya sa iyong boss sa trabaho? Sa mga kasamahan mo sa trabaho? Sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo? Sa mga mabagal na umusad? Sa mga expectations mo na hindi nangyayari? Saan mo kailangan ng pasensya? Do you have an uncontrollable circumstances in your life right now? Maybe you are in a job situation and your boss has told you to do something that beyond your control and you don't want to do it. Maybe you've had a financial reversal that was beyond your control, like Job. Maybe like Job, nawalan ka ng mahal sa buhay. Pumanaw ang mahal mo sa buhay at nasa matinding kalungkutan ka. Maybe like Job, bigla kang tinamaan ng sakit na hindi mo alam ba't ka nagkaganon. And you are suffering right now because of that sickness or illness. Mga kapatid, you need patience in everything. Even in the unexplainable problems of life. What do you do when you have this kind of things? Mga kapatid, remember what God has said in James. God is in control. It may be out of my control, but it is not out of God's control. Take note that nothing is beyond His power and His purpose, for my life is greater than any problem that I am experiencing right now. Mabuti po ang Diyos, alam niya ang lahat, at hindi siya nagkakamali. Tiis-tiis mga kapatid, pasensya lang po. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon, magandang araw po sa inyong lahat. I sent my word and I healed your disease.
I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Tayo po'y tumayo para po sa pangwakas na dalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, thank you sa mensahe mo po na ibinigay sa amin. Salamat po sa paalala ng pagiging mapagpasensya. Salamat din po sapagkat sa kabila ng mga kahinaan namin, sa kabila ng aming mga kakulangan, nariyan ka at nagpapasensya sa bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, Ama. Thank you po for everything at sa pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod, padaluyan mo po ang kamay na ito ng iyong masaganang basbas at ng iyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw aliw at pagsama ng Banal na Espiritu Santo ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Purihin ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Lumipas na naman po ang isang linggo ng ating mga buhay. Second Sunday na po ngayon ng October. And I would like to greet each and everyone a happy Thanksgiving celebration tomorrow. At I would like you to enjoy the holiday. Marahil nga lang po, this is a different celebration ngayon kasi hindi po tayo pwedeng mag-imbita ng mga kaibigan, and I guess this is
also a way of God teaching us to celebrate the Thanksgiving within the bound of our family. Yung talagang pamilya natin. At marami pong dahilan para pasalamatan tayo po na nandito sa Canada. At bukas po, as you celebrate the Thanksgiving, kung ano man po yung nasa lamesa, kung ano man yung pagsasalu-saluhan, gawa po kayo ng pagkakataon para magbulay-bulay sa mga kabutihan ng Diyos. Kanina po, kinausap ko ang mga anak ko. Sabi ko, sige, magdi-dinner tayo tomorrow, kung ano man ang meron sa lamesa. Pero gamitin natin ang opportunity na yon para mag-share tayo ng mga pagpapala ng Diyos for this year. Ano naging blessing ng Diyos sa buhay natin sa taong ito? That is one good way to do the Thanksgiving. Hindi po ba? Meron po kasing dahilan para talaga magpasalamat. Now, in regards to some of our bulletin, gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na na-acquire na natin, nakapasok na po tayo sa 465 Atlantic. Nasa akin na po yung mga susi, kagaya na nabanggit ko na nakaraang linggo. May mga ilang bagay na po tayong nagawa doon. Ang ating pong internet ay installed na. Meron pong 3 zone, tawag ba doon? Ano po? So meron po tayong internet para sa admin. Na pasensya na po kayo, only the admin can have that internet password. Mga kapatid, ngayon pala pinapaalala ko na walang palakasan. Wala pong po pwedeng kumuha ng password ng admin because that password will only be dedicated to the internet para natin magamit. Kasi po, pag ginagamit na natin yon, we will do live broadcast. At sa live broadcast, kailangan po ang malakas na internet. But everybody can use the guest. So tayo po ay bibigyan ng password para sa guest. Pagpasok nyo ron, you will gain access to the internet. And I would like to tell you this, maging yung guest natin ay mabilis. Na-testing na po natin kanina. Meron pong dalawang Wi-Fi zone. Iba po yung zone sa baba, iba po yung sa taas, iba po yung kinilalagyan ng modem. So meron na po noon. By next week probably, we will be installing the alarm system. And the next will be the installation of a new air condition and a new heating system. At ongoing na po ang pag-apply natin ng occupancy permit. Ayan. So meron po tayong itinalagang tao para sa ayos ng pag-a-apply ng occupancy permit. At ipanalangin po natin na sa kalooban ng Diyos, sa lalong madaling panahon, mabigyan tayo ng occupancy permit para po kahit yung maliliit na mga grupo ay pwede nang magtipon or pag inalaw na po ng pamahalaan na tumaas-taas ng konti yung allowable meeting numbers, ay pwede na po natin gamitin yun para sa mga small groups. So right now, again, hindi pa ho pinapayagan, 10 pa indoor, 10 rin outdoor. Kaya po, tiis-tiis, be patient. Kagaya po na mensaheng ating napakinggan. May paalala rin po mga kapatid tungkol po sa ating pagkakaloob. On the third Sunday, and that will be next Sunday, we will be again give our offering for the month of October. At ang gagawin po natin ito for this last month only, idadrop pa rin po natin ito doon po sa tahanan ni Kuya Manix at ni Ate Marie. Ito na po probably yung last because the council have decided na we will do a direct deposit. A direct deposit. So, inaayos na po ang ating banking system. Probably by next month or next week, I will be announcing kung paano po ninyo gagawin ang direct deposit. Ayan. Pero for now, ay ganun pa rin po tayo sa dati. Iniiwasan na lang po natin siguro yung masyadong maraming cash. Ayan. So kaya po ang pakiusap, lahat naman po tayo siguro may cheque. Kung wala pong cheque, okay lang po. Wala po tayong magagawa roon. Pero kung meron po kayong cheque, please gawin po nating check na po yung offering. No? Kung magagawa po natin. Siguraduhin nyo lang na may laman. Pag wala naman ng laman, huwag nyo nang i-deposit. Huwag nyo nang ibigay. Biro lang po. Alam ko naman na lahat po tayo may banking system. And check is the most appropriate right now. Kasi po, pag check hindi po isigurado sa kamay nyo lang nanggaling at hindi nanggaling sa iba't ibang mga kamay. Pag pera po kasi, nako-compromise din yung ating mga taga-bilang. Hindi po ba? Ang dami rin po Minsan po maraming cash. Pero hindi po tatanggihan kapag cash. Yun po, gusto ko lang pong i-remind. So, yun po mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta.
Ngayon po ay, again, yung mga kahilingan natin sa Panginoon ay Kanya nang naipagkakaloob. Iniisa-isa ng Diyos na tuparin ang ating mga pangarap. And I would like to thank you, my dear brothers and sisters, for always supporting the work of the Lord. And I would like to tell you this, that your work, your sacrifices will not be in vain. So yun po, thank you mga kapatid. Kung meron pa ho ako nakakalimutan, wag po kayong mahiya na i-message ako sa Facebook. Kung meron po kayong gustong ipa-announce, i-message nyo rin po ako sa Facebook. At ipagpatawad nyo po kung medyo tumatanda na ang inyong lingkod, may mga bagay na rin po ako nakakaligtaan. O kaya naman ay, basta po, kung meron kayong inquiry, just message me. Huwag niyo pong kalimutan ding manood ng Tinig ng Pag-asa araw-araw from Monday to Friday, 7:30 po ng gabi. At again, ang prayer meeting po natin, sinubukan po natin gawing Zoom. Pero alam niyo po, hindi marami nakapasok, pero sana masanay kayo na pumasok sa Zoom kasi I'll be doing still Zoom on Wednesday. And I found it more intimate. No, kasi po, masarap din naman, prayer meeting, may kasama kang nananalangin. Hindi ko alam kung anong may kasama papahuba ako habang nagpe-prayer meeting. So, yun po. So, we will do Zoom. Hindi nyo po kailangan ng passcode. Take note. Ang kailangan nyo lang po, i-click yon at makakapasok po kayo. I-click, papapasukin ko po kayo. Hindi ko lang po pwedeng payagan na automatic, diretso, kahit sino pwedeng pumasok eh. The only control that I have in order for you to be able to join the Zoom ay lagyan nyo ng pangalan kung sino kayo. Kaya naman pong gawin yun sa Zoom eh. Kasi po, minsan, pag hindi ko po kayo kilala, hindi ko kayo papapasukin. Kasi po, we don't want anybody just to join the group. Ang gusto po natin, pagpapasok, ay kilala natin. As much as possible, kakilala natin. Kaya lagyan nyo po ng pangalan yung inyo pong Zoom account para makapasok po kayo sa prayer meeting. Ayan. So again, ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Enjoy your day. At again, happy Thanksgiving to everyone. God bless.